Sabi dito sa report ng balita, dinumog ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isang madring nagngangalang Mother Flor matapos niyang sabing si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay isang biktima sa rally sa Liwasang Bonifacio. Hindi na po nirespeto ng mga DDS na nagrarally sa Liwasang Bonifacio. Nadagdagan pala. Si Kiko Pangilinan, tapos si Bam Aquino with former Senator and ML Party List Laila de Lima. Peaceful sila. Ito, legit na rally laban sa korupsyon. Walang panawagan na Marcos resign. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Ito yung mga latest development. Sabi dito sa report ng balita, dinumog ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isang madring nagngangalang Mother Flor matapos niyang sabing si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay isang biktima sa rally sa Liwasang Bonifacio. Hindi na po nirespeto ng mga DDS na nagrarally sa Liwasang Bonifacio. Nadagdagan pala. Dumami-dami na din. Pero I think mas kukunti yung dating number nila, mga kababayan. Hindi po siguro mag 1,000 yung ipon-ipon sa Liwasang Bonifacio kung saan doon pumunta yung mga DDS, maisog rally. Hindi na nirespeto yung madre. Ayan panoorin po ninyo kung gaano kabastos ang mga DDS. Tinutulak yung madre po. Ayan, matanda na siya. Yan parang gustong saktan, mga kababayan. Tinutulak. Inaagaw na lang po nitong isang lalaki kasi parang gustong sugurin po nito. Mga DDS yan. Talaga pong hindi naturuan ng tama. Yan ninyo ang pagkakaiba ng mga DDS kaysa sa itong mga legit na mga protesters po. Peaceful po yung protest doon sa Luneta. Yan si Kiko Pangilinan. Tapos si Bam Aquino with former Senator and ML Party List Laila de Lima. Peaceful sila. Ito, legit na rally laban sa korupsyon. Walang panawagan na Marcos resign dyan. Anti-corruption lang po na rally. Kita ninyo? Peaceful rally. Dapat ganyan lang. Sa Edsa Shrine siya, mga kababayan. I-compare ninyo dito sa Liwasang Bonifacio. Gusto nang manakit, mga kababayan, pati madre, hindi nila ginalang. Ang sabi, pinagmumura po. Ganon din po yung pinaniniwalaan mga infiltrators, yung mga nakamaskara na gustong manggulo, nanunog, mga kababayan, ng container van, tinunog po nila. Ini-infiltrate po. Ayan sabi rito, sila yung nanunog sa likod, nasusunog po. Sabi diyan, pinagmumura yung ating Pangulong Bongbong. Alam naman ninyo po kung anong grupo ang mahilig magmura. Yan pinagmumura ng mga rallyista si Pangulong Bongbong Marcos habang sinusunog ang isang container van sa Maynila nitong September 21. Yan po. So ganon sila kagulo. Siguro para gatungan nila
ang kaguluhan para mapilitan yung ating Pangulong i-declare yung martial law. Walang ganun po. Hindi nila magagatungan yung ating Pangulo na mag-declare ng martial law kasi kalma lang po yung ating Pangulo. Relax na relax po. Pinaka-monitor yung ating Pangulo. Yan, sabi rito ng Abante News Online. Pinagsabihan ng Malacanang ang ilang grupo na nagdidiin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isyu ng katiwalian matapos mabunyag ang multibilyong pisong anomalya sa flood control projects na huwag ilihis ang isyu at pananagutan. Sabi ng Palasyo Malacanang, tutok lamang tayo sa mga totoong mga pangyayari sa ngayon. Tutukan natin kung sino talagang dapat managot at huwag mag-evade sa liability. Gusto nilang patalsikin nitong mga infiltrator siguro na nanggugulo. Gustong patalsikin yung ating Pangulo. Alam na natin kung sino yung beneficiary. Pag napatalsik kasi yung ating Pangulo, uupo si Sara. O di ba? Hindi nila mauuto ang ating gobyerno. Pati yung mga legit na nagrarally, hindi nila mauuto. So sa latest na report, mga kababayan, ng mga authorities natin, QCPD, 58 minutes ago, ang estimate nila, 3,500 man lang po ang nag-participate sa trillion peso march. So, pababa yung estimate. Dati lumabas mga kababayan, 49,000 daw. Hindi man po kapanipaniwala yung estimate na yun. Tapos sabi ni Katony, mga 7,000 daw. Mas mababa pa pala, kalahati lang. Yan o. Tama, ang estimate na 3,500 po. Yan ang crowd na ganyan. So among the groups joining the call are Tindig Pilipinas, Simbahan at Komunidad Laban sa Katiwalian, Akbayan Party List, Mamamayang Liberal Party List, Youth Against Kurakot, Kalipunan ng Kilusan, Masa, and Nagkaisa Labor Coalition. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.